Humakbang patungong dock si Christoph at pinukpok nito ng martilyo ang bakal sa ibabaw ng isang kahoy. May nagulat na ibong dagat na biglang lumipad mula sa motor ng yate. Matapos ng ilang pampukpok sa bakal, ni-refashion ni Christoph ito sa paligid ng hose at binutingting ang ilang mga parts doon. Binomba nito ang fuel button sa tank para maging clear ang line at pumasok ang gas sa engine. Hinila nito ang starter cord at nabuhay ang motor ng yate. Tumayo si Christoph at hindi nito pinanghinayangan ang pagkawala ng bakal nito nang mapagmasdan nito ang mga mata ng babae. Itinaas ni Ali ang kanyang baba at ng mga sandaling yun, inilipad ng hangin ang maiksing buhok nito na tila high fashion model ang pagkakagupit. Lumantad ang isang pares ng magagandang tenga at graceful neck na una nitong hinangaan nang makita nito kanina ang babae. Nang mga sandaling yun, napakaganda ni Alison De Jesus. Parang nailang siya sa pagtitig ni Christoph kaya hinawi ni Ali ang mga buhok na lumalawit sa kanyang noo. Graceful ang bawat kilos ng babae at hindi maintindihan ni Christoph kung ano ang mayroon siya na tila iba sa pangkaraniwan. Ang slim na katawan niya ay nasasaplutan lamang ng madusing na shorts at t-shirt ngunit tila designer clothes ang mga ito sa pagkakasuot niya. Na kay Ali ang intriguing contrast na nakita ni Christoph sa isang babae at ang curiosity nito bilang isang manunulat ay para bang nagustuhan niya na intriga. Saan ko ba ipapadala ang cheque bilang kabayaran? Tanong ni Ali. Wala pa ako nakitang hotel na matitirhan. May nalalaman ka ba? Mula sa sulok ng mga mata ni Christoph ay napansin nitong nakasimangot si Charles ngunit hindi nito pinansin ang kapatid. Pwede ka makitira sa tinitirhan namin kung gusto mo. Sabi ng babae at tumingin siya kay Charles na tila may lihim silang tinatago. Ang paghangang nadama ni Christoph sa babae ay biglang nawala. Mukhang hustler talaga ito sa loob-loob nito. At makapal. Inaanyayahan niya si Christoph na pumisan sa kanya at sa kanyang lover na kapatid nito. Ang isiping nakikisama si Charles dito matapos nitong iwanan si Cassie na naging kasintahan ng matagal ay nakapagpainit sa dugo ni Christoph. Pinigil nito ang galit. Kung inaakala ng babaeng ito na hindi kaya ng sikmura nitong makipaglokohan, nagkakamali siya. Syempre gusto ko, sabi nito. Napangiti ang babae. Na tila may iniisip pa siyang ibang susunod na amusement. Naisip kong baka nga yan talagang gusto mo. Nagtama ang kanilang mga mata ng ilang sandali at naramdaman naman ni Christoph ang familiarity na nakita nito kanina. Nakita na ba niya minsan somewhere ang babaeng ito? Feeling ni Christoph nakita na nito ang babae. Ngunit saan? Sa isang book launching kaya? Writer seminar o sa ibang bansa? Ngunit tila hindi naman ito kilala ni Alison De Jesus. Hinagod nito ng tingin ang kabuuan ni Ali. Hindi dahil sa isang appraisal kundi humahanap ito ng clue to the haunting sense of familiarity he felt about her. Para maalala nito ang tunay na identity nito. Sa buong pagtataka ni Christoph na mula ang babae. Nababaliw ka na ba, Ali? Asik ni Charles sa babae. Bumaling to sa kapatid. Hindi ka pwedeng tumira sa tinitirhan namin. Hindi mo magugustuhan doon. Pwede niyang gamitin ang dating kwarto ni Jackie, sabi ni Ali na cool lang ang boses. Cool din si Christoph. Okay na siguro ang kwarto ni Jackie, sabi nito. Tumingin to kay Charles. Bakit ka ba tumututol samantalang nagmamagandang loob lamang yung kapareha? Inirapan ni Charles ang kapatid. Hindi naman kay Ali ang bahay. Pero okay naman siguro ako doon. Giit ni Christoph. Tumingin si Charles kay Ali. At pagkatapos ay kay Christoph. Stay away from Ali, Christoph. Matigas na wika nito. Dahil pag-aari mo siya, ganun ba? Namula si Charles. Ganun din si Ali. Ang lalaki ay may pagkaloko at arogante ito. Hindi siya makapaniwalang kapatid nga ito ni Charles. Walang nagmamay-ari sa akin. Matigas na wika ng babae. Malaya ka kung ganun. Tumaas ang isang kilay ni Christoph. Ako ang may-ari ng aking sarili. Malamig na tinig ni Ali na lalong nakaintriga sa kausap. DJ baka mo ang apelido mo? Tila nakakatukso ang pagkapangkaraniwan ng family name na yon. Inilahad ni Christoph ang kamay nito. She back away from him na tila kailangan ni Ali na maging maingat.
May pakiramdam si Christoph na nakilala ito ng babae at ang pagiging malamig niya ay isang cover-up lamang. Ayaw niyang malaman nito na kilala niya ang lalaki. Ngunit kilala siya ni Christoph from somewhere. Ngunit saan? Ngunit hindi iniabot ni Ali ang kamay niya, but he reached out just the same and clapped her fingers in his hands. Ang pagiging fragile ng mga buto ng kamay ng dalaga ay nakaintriga kay Christoph. Nagagalak ako malaman na ikaw ang may-ari ng sarili mo, Miss DJ. Ang pagkakabigkas ni Christoph sa pangalan niya ay naghatid ng panik kay Ali. Sa pagsisikap na maging kalmante, tinangka niyang palayain ang kamay niya sa pagkakahawak ni Christoph, ngunit hindi niya nagawa. His warm hand held her firmly. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. May itim ang mga ito na napapalamutian ng makakapal na pilik. Hindi tulad ng mga larawan nito sa likod ng book jacket. Iba ang anyo nito sa personal. Alam ni Ali na pinagmamasdan siya ng kapatid ni Charles with more than casual interest. Matandaan kaya nito kung sino talaga siya? O madiskustado? Kaya ito sa kanyang peking apelido at naibang lifestyle? Bumuntong hininga si Ali, ngunit tila piniga lahat ang hangin mula sa baga niya. Matuklasan kaya ng kaharap niya kung sino talaga siya? Itong makulit, matinik na investigative journalist na ito na mahilig magsulat ng mga libro tungkol sa mga kaluluwa ng mga mayayaman, mga tanyag at mga taong in deep trouble. Mga taong tulad niya. Abot hanggang sa collar ng shirt nito ang buhok ni Christoph na nagbibigay dito ng anyong careless. Matangkad dito at slim, makapal ang mga kilay at expressive ang maitim na mga mata. Minsan binansagan na itong darling ng elite, literary world. Paano niya malalaman na ito pala ay kapatid ni Charles? Akala niya tulad ng karamihan na si Christoph Aguinaldo ay nakatira sa isang lugar na walang sino mang nakatira. Hindi niya naisip ito bilang isang taong may kapatid na tulad ni Charles. Ngunit ngayon, napapansin na ni Ali ang pagkakahawig ng dalawa. Ang image ni Christoph Aguinaldo sa glossy ng mga pabalat ng mga sinusulat nitong libro ay hindi na irehistro ang magnetism, ang karisma, ang atraksyon ng manunulat. Sa personal, mapanganib ang dating ng lalaki. Palangiti, appealing, palaging on the lookout sa mga taong pwedeng maging subjects sa mga documentaries na binabasa ng karamihan sa daigdig na ito. Akala nito, magkatabi kami matulog ni Charles. Sa loob-loob ni Ali. Nasaktan siya at nairita na nahusgahan siya ng hindi tama. Alam niyang hindi niya magagawang burahin ang image na binuo ni Christoph sa isip nito tungkol sa kanya. Bahagi ng kanyang pagbabalat kayo sa lugar na yon ay ang image ng isang mayaman ngunit naghirap na babae dahil sa maraming naging problema niya. Para tingnan siya ng mga lalaki at isipin ng mga ito ang gusto nilang isipin at makita ang gusto nilang makita. Hindi lalampas ang tingin ni Christoph para mapansin nito ang frightened woman behind na dumikit kay Charles dahil ligtas siya sa piling nito. Nakadepende siya kay Charles. Sa panig naman ni Charles, si Ali ay kanlungan mula sa isang unos. Kahit kailan hindi ipinagtapat ni Ali kay Charles ang tungkol sa mga problema niya, ngunit tila nahuhulaan na ng lalaki na hindi siya talaga ang personalidad na ginagampanan niya. At kung nakalapit sa katotohanan si Charles sa loob ng 2 buwan, hanggang kailan bago matuklasan ni Christoph ang katotohanan? Sa loob ng 2 araw? Kailangan ma-discourage niya ang lalaki. Mapalis niya ito sa isla bago nito matuklasan kung sino talaga siya o matandaan siya nito. Bakit hindi mo samahan ang kapatid mo sa tinitirhan natin, Charles? Sumimangot si Charles. Hindi niya magugustuhan doon. Nilingon ni Alice si Charles, nginitian ito. May mensahe sa ngiting yon na naunawaan ng lalaki kaya nag-iba bigla ang mood nito. Nasaan ba mga dala mo, Utol? Sabi nito sa kapatid. Itinuro ni Christoph ang duffel bag na nasa kabilang side ng dock at isang munting flat case na tila isang portable na makinilya. Konti lamang ang dala ko. Pinagmasdan ni Charles ang suot ni Christoph na long sleeve white shirt. Kailangan mong bumili ng summer clothes. Masasuffocate ka dyan sa suot mo. Sabi nito. Sa pagkakataong to, tama ka, Tol. Ituro mo kung saan ako makakapamili ng mga kailangan dito. Talagang gusto kong ituro sa'yo kung saan ka dapat pumunta. Makahulugang bulong ni Charles nang nakababayan na ng yate si Christoph para kunin ang mga dala nito.
Naku ha, kailangan maging nice ka sa kanya dahil isa itong celebrity. Kantyaw ni Ali at iwinagayway nito ang isang daliri sa tapat ng ilong ni Charles. Naging relax na ang pakiramdam ng dalaga nang nakababa na sa yate nila, si Christoph. Inirapan ni Charles ang kausap. Kung sa akala mo, napaka-wonderful ni Utol, bakit hindi ikaw na lamang ang mag-entertain dito at ako na ang bahala dito sa yate? Umiling si Ali. No way, hindi ako yung brother skipper. Umiiwas ka lamang pero huwag mong pabayaang ihatid ko itong mag-isa sa bahay. Sesermonan ako nun, nakatakot-takot. Baka naman dapat lang sa'yo yun, sabi ni Allison. Napawi ang ngiti ni Charles at hinila nito palapit si Ali. Huwag mo naman akong kalabanin tulad ng halos lahat sa kanila. Tila may nagudyok kay Ali na tumingin sa kinaroroonan ni Christoph. Ang tingin ng lalaki hindi maganda. Kumawala ang babae sa mga bisig ni Charles at marahang bumulong ito. Kung may malasakit ka sa buhay ko, bitawan mo ko. Nilingon ni Charles si Christoph at nagkatitigan ng magkapatid. Sa ilalim ng init ng araw parang pinapaso ang balat ni Ali. Umiling ang babae. Tapusin mo na ang pagpipintura at ako nang bahala sa kapatid mo. Ihahanda ko na lang ang pananghalian mo pagdating mo sa bahay. Kaya naman niya si Christoph Aguinaldo. Ano ba naman ang maaaring gawin nito sa kanya? Okay ang sinabi ni Ali at alam na ng dalagang kakagat si Charles. Mahilig kumain ito at ang nakakain nito ay para sa 3 katao. Kung saan nagpupunta ang kinakain nito, hindi alam ni Ali. Higit na payat ito kaysa sa kapatid nito. It's a deal. Ngumiti na si Charles. Nagbalik ito sa yate at dinampot ang brush ng pintura. Pinagmasdan ni Ali ang nakayukong likod nito at nasiyahan siya sa ginawang pamamagitan sa magkapatid. Hanggang sa harapin niya ang nakakatandang kapatid ni Charles. Malamig ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Dapat siguro nagtoskoy na lamang kayo. Tila nakakalokong saad nito. Hindi nagpamalas ng kaba si Ali dahil alam niyang sasamantalahin nito ni Christoph. Matigas sa lalaking ito. Naroon ang kotse ko, sabi niya. Sumunod sa kanya si Christoph sa kinapaparadahan ng lumang box ng babae. Wala nang sinabi si Christoph tungkol sa pagiging antik ng sasakyan o sa kawalan nito ng air conditioning. Sumakay na agad ito sa katabing upuan ng driver's seat. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang binili niya ang kotse, ngayon lamang nagsisi si Ali. Sana malaki ang binili ang kotse para makadistansya sa kanya si Christoph. Sa ngayon halos magkadikit sila at nasa ilalim ng gear shift ang tuhod ng lalaki. Ang muscle tie nito ay nakadikit sa hita ng babae. Agad naman silang nakarating sa pupuntahan sa loob lamang ng 5 minuto. Ipinarada ni Ali ang kotse sa tapat ng isang lumang bahay. Bumaling siya sa katabi. Hanggang kailan ka makikitira sa amin, Mr. Aguinaldo? Hindi mahulaan ni Ali ang mensahe ng mga mata ni Christoph. Nang tumitig ang mga mata nito sa kanya. Hanggang sa ma-realize ng kapatid mo ang malaking pagkakamali nito? Umaasa akong higit ka magiging mapalad. Napakatagal ko na to kinukumbinsi na balikan ang nobya nito sa nakaraang 2 linggo. Nang maibagsak niya ang bomba, bumaba siya ng kotse. Tinungo ang baggage compartment para ilabas ang bagahe ni Christoph. Nakatabi na agad sa babae si Christoph at hinahawakan nito ang kamay niyang nakahawak sa bukasan ng compartment. Alam mo may kasintahan si Charles? Hindi na tinag ang dalaga. Oo, alam ko. Hiniklas ni Ali ang kanyang kamay sa pagkakahawak ni Christoph. Naginit ang balat ng lalaki. Ngunit wala kang ginawa? Humarap si Ali sa kausap at ngayon ay may pot sa mga mata niya. Nagpa-advertise ako para sa isang mekaniko. Tinugon ng kapatid mo ang ad. Hindi ko inusisa ang mga dahilan nito kung bakit siya narito sa Palawan. Dahil wala akong pakialam dito. Nalaman ko lamang ang tungkol sa sitwasyon nito nang tumira na to dito at naging magkaibigan kami. Nang malaman ko to, sinubukan kong kumbisihing bumalik si Charles sa nobya nito. Pero dahil sa wala namang interes tong sundin ako, kinuha ko na tong mekaniko para hindi to mamatay sa gutom. Dinampot ni Ali ang maliit na package na kinaroroonan ng maliit na computer. At nagsasama pa rin kayo? Nagtaasa ng mga kilay ni Christoph. Hindi sumagot ang dalaga. Dala ang computer case, tinungo nito ang baitang ng hagdanan. Lumalakad sila sa porch nang hawakan ni Christoph ang siko niya at iniharap siya dito. Sagutin mo ako. Napagpasensyahan ni Ali ang mga bulong-bulungan ng mga taga roon dahil sa kaugnayan nila ni Charles na hindi maunawaan ng mga ito.
Ngunit ang tingnan siya ng ganoon ni Christoph with contempt in his eyes ay hindi na kaya ng dalaga. Tinitigan niya ito. Ang kasagutan ay nasa loob, Mr. Aguinaldo. Pinagmasdan ni Christoph ang lugar na tinitirhan nila ni Charles. Isang lumang boarding house ito na marami mga kwartong paupahan sa una at pangalawang palapag. Sumunod si Christoph kay Ali, paakyat sa pangalawang palapag. Nadaanan nila ang reception room at nakasalubong ang dalawang batang lalaking naghahabulan. Dito mahaba ang hallway kung saan nakahani ang maraming mga kwarto. Binuksan ni Ali ang unang pinto sa may bandang kanan. Ito ang kwarto ni Jackie, ang banyo nasa kabilang hall. Maraming gumagamit nito. Ang kwarto ni Charles, katabi ng kwartong ito. Ang kwarto ko naman nasa ibaba. Inilapag ng dalaga ang computer ng lalaki at tinitigan niya ito. Mula sa isa sa maraming mga kwarto, may tumahol na aso. Oh my God, isang mumurahing boarding house ito Ni walang air conditioning. Nakita ni Christoph ang tila nakakalokang ngiti sa mga mata ng babae. Probinsya ito, Mr. Aguinaldo. Maraming mga tao dito ang hindi kayang umupa ng expensive cottages ng isla. Tama na sa amin ng sariwang hangin mula sa karagatan, kaysa magkulong at lumikha pa ng artificial na lamig mula sa air conditioning. Pinagmasdan ni Ali kung ano ang magiging reaksyon ni Christoph Aguinaldo. Naalala niya na napakalayo ng nilakbay ng lalaki at hindi pa marahil ito kumakain. May munting kusina ako sa aking kwarto at maghahanda ako ng lunch para kay Charles at sa akin sa loob ng isang oras. Isasama na kita. Para namang nakairita kay Christoph ang cool voice ng dalaga. Sinadya mo to, no? Gusto mong makita kung saan kami nakatira ni Charles at dito to. May umiyak na bata ng napakalakas. Magastos ang housing dito, Mr. Aguinaldo. Hindi kami makwarto ni Charles sa tulad mo. Her eyelids flickered down. Kung magbago ang isip mo at ayaw mong tumira dito, may intindihan ko. Ngayon, if you'll excuse me. Ano ba talaga kinabubuhay mo? Miss DJ? Napatingin kay Christoph si Ali. Ito ang unang pagkakataon na tila nabawasan ang cool voice niya. Sa palagay ko, wala kang karapatang magtanong ng ganyan. It's none of your business. Pwede ako magtanong sa mga taga rito. At makukuha ko ang kasagutang gusto ko. Huwag mo na akong pagurin. Meron akong charter service na hindi naman ganong class. Ang mga kliyente ko, mga pangkaraniwang negosyante na gustong pumunta sa laot sa hindi magastos na paraan. Kailangan ng mga ito ng motor na yate na maghihintay sa kanila habang nag-scuba dive ang mga ito at nag-snorkel. Wala ka naman kahit isang kliyenteng kanina umaga nang dumating ako sa yate mo kanina. Nagpasabi kaming hindi muna kami tumatanggap ng mga kliyente nitong nagdaang 3 araw. Kasi nga napakadaming mechanical problems ng yate tulad ng nakita mo. Itinuro ni Ali ang bewang nito na wala ng sinturon. At habang pinakukumpinin namin to, gumagawa din kami ng ilang exterior renovation dito. Lumapit sa may pintuan si Ali. Ngayon nakita mo nang tinitirhan namin ni Charles. Baka gusto mong ihatid na kita sa isang class at air-conditioned cottage dito sa isla. Dahil sa lamig ng boses ni Ali, hindi na kailangan ni Christoph ng air conditioning. Sino ba talaga si Alison De Jesus? Bakit ito nagtsatsaga sa ganitong lugar?